Ang salaysay ay nagbubukas sa isang mundo kung saan maraming nilalang ang magkakasamang nabubuhay sa mga tao, na may mga dragon na nasa tuktok ng food chain. Ang mga halimaw, tulad ng mga tao, ay palaging naghahanap sa mga angkop na tirahan. Ang isang mag-asawang slime ay naghahanap ng lugar para magkaanak at lumapit sa isang lalaki na tinatawag na Dayarya tungkol sa pagbili ng bahay. Si Dayarya, isang demon lord na may makabuluhang karanasan bilang isang arkitekto at ahente ng real estate, ay humantong sa kanila sa isang kuweba na malalim sa kakahuyan upang tulungan silang mapalayo sa sangkatauhan. Ang mag-asawang slime ay sumilip sa loob at mukhang nakakaintriga ito para sa kanilang mga pangangailangan. Ipinaliwanag din nila na ang kanilang huling paninirahan ay inilathala sa isang magazine, na nagresulta sa maraming tao na pumunta sa kanilang tirahan at pinilit silang paalisin. Si Dayarya, nang makita ang kanilang pagkabalisa, ay ipinaalam sa kanila na ang kuweba na ito ay mayroong camouflage spell sa loob ng isang taon. Kung bibilhin nila ito ngayon, matatanggap nila ito ng libre, at umalis si Dayarya nang nakumpleto na ang transaksyon. Nag-iiba ang eksena, at nakita natin si Letty, isang pulang dragon na pinarusahan ng kanyang ama dahil hinayaan niya na makuha ng isang adventurer ang kanilang dragon egg. Sinabi ni Letty na siya ay umiidlip upang mabawi ang kanyang lakas nang biglang lumitaw ang isang adventurer at isang pusa at kinuha ang itlog. Tinangka ni Letty na bawiin ito, ngunit sa takot para sa kanyang kaligtasan, siya ay umuwi. Dahil sa kapalpakan ni Letty, pinalayas siya ng kanyang ama at inutusan siyang huwag nang bumalik. Tinitingnan ni Letty ang kanyang ID card pagkatapos na itakwil at napansin niya kung gaano kababa ang kanyang stats na nagpapalungkot sa kanya tungkol sa pamumuhay sa labas. Pinili niyang maghanap ng tahanan bilang isang mas ligtas na pagpipilian upang maiwasan ang mga adventurer. Naglakbay siya sa Zolota Mine, ang nasasakupan ng mga dwarf, upang humingi ng tulong sa pagtatayo ng tirahan. Ang mga dwarves naman ay kilalang-kilala sa kanilang kasakiman, at inaakusahan nila si Letty na nagnanakaw at pagkatapos ay dinakip siya. Si Letty ay natatakot na ang kanyang katawan ay gagawing isang sandata, ngunit nagawa niyang makatakas sa mga dwarf. Sa kanyang ruta, nakasalubong niya ang parehong adventurer na nang-agaw ng kanilang itlog. Sa kabutihang palad, ang mga dwarf ay nakikialam na nagpapahintulot kay Letty na tumakas. Si Letty ay nakalayo sa kanila pagkatapos tumakbo ng maraming oras, at nakatagpo ng isang grupo ng harpies sa kakahuyan. Sinabi niya sa kanila ang kanyang sitwasyon, at binigyan ng harpy si Letty ng lugar upang manatili sa kanilang pugad hanggang sa matutong lumipad ang kanilang mga anak. Tuwang-tuwa si Letty sa alok, ngunit dahil hindi siya makakalipad, umakyat siya sa mga puno upang marating ang pugad. Matapos maabot ang tuktok, tinuruan ng mga harpy si Letty kung paano lumipad, ngunit siya ay nahirapan. Sa kabila ng kanyang mga pagtatangka, hindi maabot ni Letty ang pugad, na naging sanhi ng pagtawa ng mga harpies at napahiya si Letty. Pinayuhan ng mga harpies si Letty na pumunta sa isang lambak kung saan nakatira ang mga goblins, at sabihin sa kanya na tutulungan nila siya sa ilang paraan. Naglakbay si Letty sa lambak ngunit nahuli siya ng mga goblins na naglalayong katayin siya para sa kanyang laman. Gayunpaman, nang banggitin ni Letty ang mga harpies, nagbago ang ugali ng goblin at siya ay pinalaya. Matapos marinig ang kanyang salaysay, sinabihan ng mga goblins si Letty na patuloy na maghanap at hindi mawalan ng pag-asa. Ipinagpatuloy ni Letty ang kanyang paghahanap at dumating sa bahay ni Soagin, kung saan nag-aalok siya na hayaang manatili si Letty, ngunit nasa ilalim ito ng tubig. Tinanggap ito ni Letty nung una, ngunit pagkatapos ay natuklasan na hindi siya marunong lumangoy at tumanggi sa alok, na nagpalungkot kay Soagin. Si Letty ay pinayuhan ni Soagin na pumunta sa silangan sa Yggdrasil Tree at bisitahin ang arkitekto na tinatawag na Dayarya, na tumulong sa kanya sa paghahanap ng kanyang bahay. Pumunta si Letty pagkatapos magpasalamat sa kanya para sa impormasyon. Pumasok si Letty sa kakahuyan habang naglalakbay at humingi ng patnubay sa mga gnomes. Pagdating ni Letty sa kanyang destinasyon, nakasalamuhan niya ang grupo ng mga bayani na nagbanta sa kanya. Gayunpaman, lumilitaw naman ang isang lalaking may kulay gray na buhok at mabilis na tinalo ang grupo ng mga bayani. Nawalan ng malay si Letty dahil sa nakita niyang kalupitan ng lalaki. Nang magkamalay si Letty, nagtanong siya tungkol sa layunin ng lalaki, at ang dalawa ay nagpapalitan ng pagbati. Sinabi ni Letty na hinahanap niya ang isang lalaking tinatawag na Dayarya upang tulungan siya sa paghahanap ng matitirhan. Ibinunyag ng lalaki na siya mismo ang taong hinahanap niya.
Nakiusap si Letty sa lalaki na tulungan siyang makahanap ng bahay, at pumayag naman ang lalaki. Tinanong ni Dayaria kung gusto ni Letty na magrenta o magtayo ng bahay, at pagkatapos ay ibigay ang kanyang business card. Nang tingnan ni Letty ang card, napansin niyang Demon Lord ang lalaki, ngunit napagkamalan niya itong Demon Lord ng real estate. Nagtatanong si Dayaria tungkol sa pangarap na bahay ni Letty at sa uri ng institusyong kailangan niya. Dinala ni Dayaria si Letty sa isang piitan upang tumuklas ng angkop na tirahan pagkatapos ipaliwanag ang kanyang perpektong tirahan. Gumagamit sila ng teleportation spell para makarating sa Temple of Fall kung saan nahaharap si Letty sa ilang mga bitag at kahirapan. Sa kalaunan ay nakababa si Letty pagkatapos mahulog sa lahat ng mga bitag at humingi ng pahinga. Sa kanilang pagpapahinga, hindi sinasadyang nadulas si Letty sa tubig, ngunit tinulungan siya ni Dayaria. Inutusan ni Dayaria si Letty na bumalik sa unang palapag upang suriin ang mga silid pagkatapos ng mabilis na pahinga. Lumapit ang isang pares ng mga mangangaso habang umaakyat, at sinubukang salakayin si Letty para sa ginto at iba pang mahahalagang bagay. Nakialam si Dayaria at tinalo ang mga mangangaso gamit ang isang spell. Pagkatapos, si Dayaria ay nag-alok kay Letty na pirmahan ang mga papeles kung gusto niya ang bahay, ngunit tumanggi si Letty, na isinasaalang-alang na ito ay hindi naaangkop para sa kanya. Sinimulan ni Letty ang kanyang paglalakbay upang makahanap ng tahanan makalipas ang ilang araw. Nag-aalok si Dayaria ng isang tahimik na lugar para tirahan si Letty, at masigasig na hiniling ni Letty na isama siya ni Dayaria. Ibinunyag ni Dayaria na isa itong haunted mansion pagdating at kinumbinsi niya si Letty na mag-overnight para masanay. Si Letty, hindi sigurado kung ano ang gagawin, at nagpa siya na magpalipez ng gabi. Nagulat si Letty sa hating gabi nang mapansin niya ang isang misteryosong tao sa likod ng isang litrato. Nagmamadali siyang lumabas upang hanapin si Dayaria, ngunit habang sumasara ang pinto, natrap siya sa isang walang hanggang ulirat na napapalibutan ng dugo at mga bungo. Hinanap ni Letty si Dayaria, ngunit ganap na madilim ang silid. Isang hindi kilalang figure ang nagbigay sa kanya ng flashlight na binago ang viewpoint niya, na nagpapataas ng pangamba ni Letty. Si Letty ay nagmamadaling hanapin si Dayaria ngunit nahimatay siya nang makaharap niya ang isang undead na tao sa dulo ng koridor. Nagkamalay si Letty pagkaraan ng ilang oras, at nalaman niyang binabati siya ni Dayaria sa kanyang bagong tahanan, na ikinagulat niya. Inihandog ni Dayaria si Letty sa may-ari, si Mr. Samuel, at ipinaalam sa kanya na kung bibilhin niya ang mansyon ngayon, magagawa niyang panatilihin ang lahat ng mga tauhan at mga multo. Tinanggihan ni Letty ang alok para maiwasan ang atake sa puso dahil sa nakakatakot na kapaligiran. Humingi ng paumanhin si Letty kay Samuel sa hindi pagtanggap sa kanyang alok, at ipinagpatuloy ang kanyang paghahanap sa kagubatan. Habang sila ay naglalakbay, balak ni Dayaria na ipakita kay Letty ang bagong tirahan ngunit ibinalik muna ang kamang ginamit nila noong nakaraang gabi. Pumunta sila sa Abuela's Cavern, kung saan ang magkakapatid na witch, na may talento sa pagtatayo at pagbebenta, ay nagpapakita kay Letty ng hindi pangkaraniwang mga artifacts at mga bagay para sa kanyang bagong bahay. Binigyan nila si Letty ng isang liriko na likhang sining kung saan tinanong siya tungkol sa isang item. Kung hindi makasagot si Letty, sasabihin ng isang nakakahiyang kwento. Sa hindi inaasahan, nakatuklas si Letty ng furry place para sa kanyang bahay at nag-alok na magtayo ng bagong tahanan para dito. Nag-aalok si Dayaria na magbayad para sa mga gastusin sa tahanan at nagtatanong tungkol sa puhunan ni Letty. Sinabi ni Letty na wala siyang pera maliban sa kanyang baby tooth na walang halaga. Ipinangako naman ni Dayaria sa kanya na ang krisis sa pananalapi ay malulutas din ng mag-isa. Idinisenyo ni Dayaria ang bahay, at kinokolekta ang gnomes at ogres para simulan ang pagtatayo. Tinutulungan ni Letty ang mga gnomes para hindi masusunog ang troso, ngunit siya ay ginulpi para sa kanyang palpak na paggawa. Masama ang pakiramdam ni Letty matapos tulungan si Dayaria na maghalo ng konkreto at may pahid ito sa buong mukha niya pagkatapos bumahing, ngunit tiniyak ni Dayaria na sabay nilang tatapusin ang proyekto. Sa wakas ay natapos na ang tahanan pagkatapos ng walang katapusang paggawa, at nagpapasalamat si Letty sa lahat ng empleyado para sa kanilang tulong. Ipinaliwanag ni Dayaria na kailangan lang nilang hintayin ang pagdating ng mga tao upang bayaran ang mga singil sa tirahan, at pagkatapos ay umalis siya. Pumasok ang grupo ng bayani sa palasyo ng gabing iyon at sinubukang nakawan ang tirahan ni Letty. Ang mga empleyadong na-recruit niya kanina, gayunpaman, ay hamarang sa kanila at ninakaw ang kanilang mga kagamitan.
Bago tumakas, si Letty ay binigyan ng pangalan na Flame Dragon Lord ng bayani. Pagkaraan ng ilang araw, binisita si Letty ng dalawang Corps na naghahanap ng kaligtasan para sa grupo ng mga bayani. Nagpasya si Letty na hayaan silang manatili sa kanyang palasyo kahit na hindi niya alam ang kanilang bilang. Habang binubuksan niya ang pinto, lumitaw ang isang pulutong ng mga nilalang at humihingi ng santuwaryo. Idinagdag nila na pagkatapos na salakayin ang lokasyon, ang mga grupo ng bayani ay nagbuwag sa kanilang mga tirahan. Dahil sa kanilang mga kalagayan, nagpasya si Letty na hayaan silang manatili. Matapos ang 4 na linggong walang tigil na pagpaparty, si Letty ay nagsawa na at ipinaalam kay Daearya na aalis na siya. Pumunta naman si Daearya kay Letty para alamin kung ano ang nangyayari. Sinabi sa kanya ni Letty ang buong kwento at nakiusap sa kanya na maghanap ng bago at mapayapang lokasyon. Pumayag si Daearya na tulungan siya, at ipinagpatuloy nila ang kanilang paghahanap para sa perpektong lokasyon. Iminumungkahi din ni Daearya na ibenta ang bahay sa mga halimaw para sa isang patas na presyo. Nang maglakbay sila sa tundra para makakuha ng bagong tahanan, binibigyan ni Daearya si Letty ng bagong damit na nagmumukha sa kanya ng isang furball. Inabot niya kay Letty ang isang pala at inutusan siyang magtayo ng bahay ng nyebe. Matagumpay na nakagawa si Letty ng bagong bahay sa pamamagitan ng pagsunod sa mga direksyon sa aklat. Ipinaalam ni Daearya kay Letty na dapat siyang manatili sa iglo na ito sa loob ng 3 araw. Kung magustuhan niya ito, gagawin niya itong permanenteng tirahan. Lumabas si Letty upang kumuha ng pagkain para sa kanyang sarili nang umalis si Daearya. Sinubukan niyang manghuli ng mga USA at mga kuneho, ngunit sinugod nila siya, paulit-ulit na ginagawa siyang snowman. Habang umuuwi si Letty na walang dala, siya ay nakulong sa snowstorm at nakatuklas ng isang itlog. Gusto niyang kainin ang itlog ngunit pinili niyang hindi dahil baka nag-aalala ang ina ng itlog. Si Letty ay nagsimulang makaranas ng mga guni-guni tungkol sa pagkain ng itlog, pagkatapos na hindi kumain ng isang araw sa nyebe. Ngunit si Letty ang inaalagaan ng itlog hanggang sa dumating ang kanyang mga magulang. Habang ginagawa niya ito, ang nyebe ay nagsimulang matuno, at siya at ang itlog ay dumudulid sa karagatan. Siya ay gumugol ng isa pang araw sa nyebe bago nilamon ng isang balyena. Paggising niya, nakilala niya ang isang lalaki na tinatawag na Jones. Ipinakita sa kanya ni Jones ang paligid at ipinaalam sa kanya na ito ang kanyang tahanan. Uminom sila ng tsaa at kumakain ng hapunan. Tinanong ni Jones si Letty pagkatapos ng tour, nagtataka kung bakit siya narito sa kanyang lugar. Sinabi sa kanya ni Letty ang buong kwento, at iniimbitahan siya ni Jones na magpalipez ng gabi. Tinanong ni Letty si Jones kung gusto niyang lumabas at hanapin ang kanyang perpektong bahay sa susunod na umaga. Pagkatapos, iginapos siya ni Jones sa isang launchpad at kumuha ng isang bar ice ng itim na pepper para sa kanya. Pinasabog niya ito at pinaputok sa blowhole ng balyena. Matagumpay na nakatakas si Letty sa balyena at naprotektahan ang itlog. Nakita ni Letty ang isang seal sa ice slab at sinubukang kainin ito pagkatapos ng ilang segundo. Gayunpaman, dahil sa pagpapakumbaba at kabaitan, tinanggihan niya ang alok na kainin ito. Gayunpaman, si Daearya ay maaaring magbago at mag-transform sa isang seal kapag isinusuot ang kasuotang ito. Lumitaw siya at dinala sila sa dalampasigan. Ipinaliwanag ni Daearya na pinagmamasdan niya siya mula sa malayo at binabantayan sila upang panatilihing ligtas ang mga ito sa sandaling makarating sila sa baybayin. Pagkatapos ay naglalakbay sila sa iglo ni Letty para sa hapunan at doon nagpalipez ng gabi. Sa hindi inaasahang pagkakataon, napisa ang itlog at sumulpat ang isang batang agila. Kinaumagahan, ipinagpatuloy nila ang kanilang paghahanap para sa isang bagong tahanan, dahil ang isang ito ay hindi rin angkop. Pagkatapos ay dinala ni Daearya si Letty at ang sanggol na agila sa isang community property para hanapan ang sanggol ng ilang mga magulang. Dumating sila sa Regulus Gorge kung saan maaari nilang palakihin ang batang agila. Dumating sila sa tirahan ng unang landlord, si Ortrose, isang lobo na may 2 ulo. Sinadya nilang kunin ang batang agila, ngunit ito ay hamyuni ng napakalakas na tuno, na ang isa sa mga Ortro ay nawalan ng malay. Bumisita sila sa susunod na landlord, si Emposer. Pumayag siyang kunin ang batang agila matapos itong makita, ngunit nang malaman ni Letty na inilalagay niya ang mga ito sa isang hole, umatras siya. Sa kalaunan ay tumungo sila sa Manticore, ang ikatlong landlord.
Masaya siyang pumayag na ampunan ito, ngunit tinanggihan ito ni Letty matapos makita ang nakamamatay na tingin ng mga maliliit na mantakor sa batang agila. Ipinagpatuloy nila ang paghahanap ng mga bagong magulang. Natuklasan nila ang isang panther na gustong kunin siya, ngunit matapos masaksihan kung gaano kalubha ang panther tungkol sa pagsasanay ng batang ibon, kinuha siya ni Letty. Alam na siya ay mapipinsala kung mananatili siya sa kanya. Ipinatawag si Daearya ng isang oso na gustong magkaroon ng mga pagbabago sa kanyang tahanan, kaya sinundan niya ito. Nasa labas si Letty kasama ang bear cubs at ang bagong silang na agila nang lumitaw ang isang katobol pa tinutusan siyang ibigay ang batang agila upang maibenta niya ito para sa pera. Tinanggihan ni Letty ang kanyang alok at sumugod siya sa kanya upang sakupin ang batang agila. Walang pagpipilian si Letty kundi magbuga ng apoy kapag nakita niyang nasa panganib ang bear cubs at ang bagong silang na agila. Iniligtas niya ang mga bata, ngunit sa proseso, sinunog niya ang kanyang dila, at ang katobol pa'y natakot na masaksihan ang apoy. Lumilitaw si Daearya at pinagbantaan siya sa pamamagitan ng pagsasabi ng kanyang titulo bilang Flame Dragon Lord, na naging dahilan upang tumakas siya sa takot. Ang mga anak ng oso ay bumalik sa kanilang ama at nagpapasalamat kay Letty sa pagprotekta sa kanila. Pinili ni Letty na pangalanan ng batang agila na Piyo kapag sila ay pabalik na. Ipinaalam ni Letty kay Daearya kinabukasan na wala na siyang pera para magamit ang anumang ari-arian dahil ginastos niya ang lahat sa Piyo. Tiniyak ni Daearya si Letty at dinala siya sa marketplace ng lungsod. Si Letty ay natatakot sa mga tao at nagtatago sa ilalim ng isang basket kapag lumapit sila sa marketplace upang protektahan ang kanyang mga organo. Tinutulak siya ni Daearya na magtrabaho, kaya naghanap sila ng trabaho. Ipinaalam ni Daearya kay Letty na lahat ng gagawa ng krimen ay makukulong. Pagkatapos noon, pumunta sila kay Amon, ngunit hindi niya ito mabigyan ng trabaho o anumang bagay dahil wala siyang sulat ng sanggunian. Hinikayat ni Piyo si Amon na kunin si Letty at pinilit siyang magsimula sa lalong madaling panahon. Nakahanap ng trabaho si Letty bilang lumberman, na nagpuputol ng maliit na kahoy na hugis kahon. Nakatanggap siya ng gintong barya bilang premyo sa pagtatapos ng gawain, kung isasaalang-alang ang trabahong ginawa niya ay medyo malilim. Kasunod nito, nakahanap siya ng trabaho bilang waiter, na hindi maganda dahil palagi siyang sinisigawan. Kaya't nagmumungkahi si Daearya ng isang gawain na siya lamang ang makakagawa. Sila ay nakakuha ng posisyon para kay Letty bilang isang summon ng beast para sa isang wizard. Sumang-ayon si Letty na tapusin ang trabaho, ngunit pagkatapos makita ang kanilang mahinang pagganap, nakiusap ang kabilang partido na ipakita niya ang kanyang kapangyarihan. Pagkatapos ay tumalon si Piyo at nawalan sila ng malay. Bumalik sila kay Amon, na nagbigay sa kanya ng isa pang gawain. Magiging test dummy si Letty pansamantala sa propesyon na ito. Umupo si Daearya sa gilid kasama si Piyo, naghihintay sa kanya. Habang naghihintay sila, lumitaw ang isang babaeng tinatawag na Lily at tinutukoy si Daearya bilang Demon Lord. Binanggit din niya kung gaano siya nag-evolve mula sa kanyang unang araw bilang isang Demon Lord. Naalala ni Daearya ang araw na siya ay naging Demon Lord, na nabighani sa mga pagtatanong. Noong nakaraan, nasasaksihan natin ang Demon Lord Association na nag-host ng lucky draw para sa titulong Demon Lord. Si Daearya, na tinukso ng mga tissue sheet, ay pumasok sa laro at nagtagumpay, naging Demon Lord ng estado. Ngunit ayaw niyang maging Demon Lord, kaya't sinubukan niyang magbitiw sa posisyon. Sa kasamaang palad, siya ay inagaw ng Demon Lord Association at dinala sa kastilyo ng Demon Lord. Nagdaraos sila ng selebrasyon para sa ikatlong Demon Lord, ngunit tumakas siya habang inilalantad siya sa mga manunood. Pagkatapos ng mga taon ng pagtanggi, ang Demon Lord Association ay sumang-ayon sa kanyang mga tuntunin at hinahayaan siyang panatilihin ang posisyon. Nagtapos ang flashback, at ipinaalam ni Daearya kay Lily na walang kakayahan ang Demon Lord. Matapos mapirmahan ang kasunduan sa kapayapaan, walang nakakita sa kanya ng personal. Sa tingin niya ito ay katawa-tawa at nasisiyahang magtrabaho sa real estate. Bumalik si Daearya sa Letty kapag natapos na ang kanilang negosyo, at nakuha nila ang kanilang premyo. Pagkatapos ay dinala ni Letty si Piyo sa town square upang maghugas ng sarili at maghanda sa pagpunta, ngayong nakuha na ang perang kailangan niya. Lumapit ang isang mangangalakal habang naghuhugad siya at hiniling kay Letty na bigyan siya ng isang bagay sa eskinita. Tinutulan muna ito ni Letty, ngunit matapos marinig na bibigyan niya ito ng malaking halaga, tinanggap niya ito.
siya ay napapaligiran ng mga gwardya at inaresto, gaya ng hinulaang. Dinala si Letty sa isang selda at ikinulong. Pagkaraan ng ilang segundo, pinayuhan ni Letty si Pio na pumunta para hindi siya maging sandata. Tumanggi si Pio na pumunta, kaya sinubukan ni Letty ngunit nabigo siya. Pagkaraan ng ilang segundo, lumitaw ang isang lalaking tinatawag na Steve at hinihikayat siyang magpahinga. Tinitiyak din niya sa kanya na dahil bukas ang mga pinto, maaari siyang maglakad sa labas kung kailan niya gusto. Ipinakita siya ni Steve sa paligid ng selda at ipinakilala siya sa iba pang mga bilanggo. Pagdating nila sa selda, natuklasan nila na nandoon ang lahat ng mga bilanggo. Ipinapaalam ni Steve kay Letty ang lahat ng amenities na ibinibigay ng property na ito, tulad ng cutting-edge gym at swimming pool. Magsisimula ang trabaho pagkatapos ng tour na may paghaharap sa pagitan ng Pulang Dragon at ng mga Skeleton Brothers. Nanalo si Letty sa isang strike sa pagtatapos ng laban. Pagkatapos ng laban, isiniwalat ni Steve na ang lahat ng mga matchup ay paunang natukoy batay sa mga numero ng pagtaya. Bilang kinahinatnan, kumikita ng maraming pera ang Margraves, at lahat ng mga halimaw ay nasisiyahan sa espesyal na pangangalaga. Pumunta si Letty upang makipagkita kay Pio pagkatapos ng paligsahan, at siya ay nawala. Hinahanap ni Letty kung saan-saan kapag nawawala ang kanyang anak at kalaunan ay natuklasan niya si Pio sa cold storage area. Iniisip pa rin ni Letty kung nasaan si Dayaria pagkatapos ng 10 araw. Gayunpaman, malapit nang dumating ang kalunos-lunos na balita ng mamatay ang may-ari ng arena, na iniwan ang kanyang panganay na anak na namamahala sa arena. Ngunit hinamak ng kanyang anak ang arena at hinihiling ang pagsasara nito, kasama ang mga halimaw. Kapag nakita nila ang army sa labas, gumawa sila ng diskarte para tumakas. Nahati sila sa dalawang grupo, isa para tumakas at isa para ilihis ang mga tropa sa pagpasok sa mga selda. Nagagawa nilang patumbahin ang karamihan ng mga tropa, ngunit sila ay napapaligiran nila dahil si Letty ay masyadong natatakot na sadyain ang sinuman, gaya ng lagi niyang ginagawa. Lumilitaw si Dayaria sa katapusan ng panahon at ginagamit ang kanyang magic spell para mawalan sila ng malay. Bago umalis, binura ni Dayaria ang mga alaala ng mga sundalo at tumakas. Pagkatapos kunin ang lahat mula sa storage room, lahat ng halimaw ay naghahanda ng umalis. Pinag-uusapan nila kung ano ang susunod nilang gagawin at nagpa siya na bumuo ng isang traveling circus. Pagkatapos nito, nagpaalam na sila, at umalis na si Letty at ang iba pa. Inaanyayahan ni Dayaria si Letty na samahan sila dahil natutuwa siya sa kanilang kumpanya, ngunit tumanggi si Letty dahil mas gusto niyang maglakbay kasama ang kanyang sariling pamilya kaysa sumali sa iba. Nakiusap si Pio kay Dayaria na maglakad sa loob ng kagubatan at mag-explore ng mag-isa habang nagpapahinga si Letty. Si Dayaria, na naramdaman ang pananabik ni Pio para sa paglalakbay na ito, ay pinahintulutan siya, at pumasok siya sa gubat. Natuklasan at nakilala ni Pio ang dalawang bagong silang na halimaw. Kasunod nito, sinimulan niya ang kanyang paghahanap para sa isang nilalang na nangangailangan ng kanyang tulong. Pagkaraan ng ilang segundo, nakatagpo si Pio ng dwarf na humihingi ng tulong, at si Pio, na sabik na tumulong, ay nagtanong sa kanya kung ano ang mali. Sinabi niya na kailangan niyang matuklasan ang kanyang nawawalang kapatid sa ilang. Naalala ni Pio ang isa pang dwarf na nakita niya ilang segundo bago at nagmamadaling lumapit sa kanya. Pagbalik nila, tuwang-tuwa silang makita ang isa't isa at mas maipaliwanag ang sitwasyon kay Pio. Sinabi nila kay Pio na giniba ng isang bayani ang kanilang tahanan at pagkatapos ay itinapon ang sapatos sa ilog. Kailangan nila ang tulong ni Pio sa pagkuha ng bagong sapatos para makapagtayo ng kanilang bahay. Sinimula ni Pio ang kanyang pangangaso. Sa kalaunan ay hinanap niya ang grupo ng mga bayani at inutusan ang mga dwarf na kunin ang kanilang mga sapatos. Takot na takot sila, ngunit salamat kay Pio, na nagpakawalan ng isang pulutong ng mga uod upang pilitin ang partido ng mga bayani na tumakas. Ang mga bayani ay nawalan lamang ng isang sapatos o dalawa sa lupa. Nagbibigay ito ng bagong tahanan para sa magkapatid na dwarf, at matagumpay na nakumpleto ni Pio ang kanyang unang quest. Sa kanyang pagbabalik, napansin ni Pio na hinahanap siya ni Letty at pinaghihinalaan niya na siya ay nilamon. Ngunit tiniyak siya ni Dayaria, na sinasabing mabuti at malusog si Pio. Ganun pa man, pinagalitan ni Letty si Pio at pinakiusapan na huwag na itong lumayo ng ganito. Naghahanda sila ng makakain. Naalala kaagad ni Letty na may kasaysayan si Dayaria dahil isa siyang elf.
Naintriga si Letty dito at hiniling kay Daria na sabihin sa kanya ang tungkol sa kanyang pagpapalaki at kung paano siya napasok sa construction business. Tinangka ni Daria na iwasan ang paksa noong una, ngunit ang kaibig-ibig na ekspresyon ni Letty ay nagpipilit sa kanya na sabihin ang kanyang kwento. Ang batang si Daria ay inilalarawan sa flashback na napapaligiran ng mga libro. Inilarawan niya ang pamumuhay sa puno ng Yggdrasil, lupain ng mga elf. Tanging mga elf lang ang may access sa banal na lupain. Sinabi pa niya na siya ay dinukot ng elfen elders. Binanggit niya na ang kanyang hilig sa pagbabasa ay pumukaw sa kanyang pagkamausisa, at palagi siyang sabik na matuto ng higit pa. Minsang tinangka ni Daria na magtayo ng bahay sa loob ng kakahuyan upang makapag-aral buong araw. Nag-trigger siya ng pagsabog habang kinukumpleto ang magic, na ikinagalit ng lahat ng matatanda. Pinarurusahan nila siya dahil sa pagiging pabaya at tinuturuan siyang makipaglaro sa ibang mga bata. Nang mapansin niyang pinagtatawanan siya ng ibang mga bata, ipinaalam niya sa kanila na mas gusto niyang mapag-isa kaysa makipaglaro sa kanila. Ipinadala nila si Daria sa matalino at engkantadong puting lingkod na naninirahan sa bansa ng tundra dahil siya ay isang suway. Si Daria, na walang ideya kung sino o ano ang puting lingkod, ay naglakbay sa lugar at natuklasan siya. Lumilitaw ang puting ahas at ipinakita ang sarili kay Daria, na sinasabi sa kanya na tawagan siyang Jormungandr. Si Daria, na nabighani sa kanyang presensya, ay nagsimulang magtanong sa kanya ng mga kakaibang tanong, tulad ng kung ano ang bumubuo sa golem. Si Jormungandr ay naguguluhan at namangha sa kanyang mga pagtatanong, na sinasabi sa kanya na siya ay kakaiba. Ngunit bago niya sagutin ang alinman sa mga tanong ni Daria, ipinaalam sa kanya ni Jormungandr na kailangan muna niyang hanapan siya ng komportableng tirahan. Naging disipulo ni Jormungandr si Daria at sinimulan ang kanyang paghahanap ng malawak na kaalaman. Nag-aaral si Daria ng biology, linguistics, at iba't ibang paksa. Napansin ni Daria na ang kanyang tahanan ay nasalanta ng lindol habang may dalang kahoy sa kanyang tirahan. Laking gulat ni Daria nang makitang maging ang tundra ay maaaring maapektuhan ng kapaligirang ito, at natuklasan niya na si Jormungandr ang nakabasag nito dahil sa kanyang hindi inaasahang pagkilos. Ito ang ikatlong beses na nasira ang bahay na ito, ayon kay Daria. Si Daria, na nakakaramdam ng takot, ay nagmumungkahi na matulog siya sa labas. Itinanggi ni Jormungandr ang kanyang mga pagnanasa at binalaan siya na may mga gumagala na berserker sa tundra na maaaring pumatay sa kanya. Sa takot nito, hiniling niya na bumalik si Daria sa tirahan ng elf kung gusto niya. Natakot si Daria at tiniyak kay Jormungandr na makakahanap siya ng paraan para patatagin ang kanyang tahanan. Nang sumunod na araw, ipinagpatuloy niya ang kanyang ekspedisyon sa pagtatayo. Gumawa siya ng pader na gawa sa kahoy sa paligid ng dingding sa tulong ng mga golem. Naniniwala silang gagaan na ito, ngunit pagkatapos ng 3 araw, nawasak ang buong site, at kailangang magsimulang muli si Daria. Iminungkahi niya ang pagtatayo ng metal beams upang palakasin ang tahanan, gayunpaman, ang matinding lamig ng tundra ay humahantong sa bakal na lumakas at malagkit na humahantong sa pagkabasag nito. Sa huli ay nagtagumpay si Daria sa pagbuo ng isang bahay na may solid sa loob at labas pagkatapos ng maraming pagtatangka at pagkakamali. Ipinatawag niya si Jormungandr sa kanyang bagong tirahan. Pinipisil niya ang tahanan habang siya ay tumalikod upang siyasatin at nakaramdam ng kakilakilabot para sa bahay ni Daria. Nawalan ng pag-asa si Daria, iniisip kung paano ito nangyari. Dumating ang magkakapatid na witch sa puntong iyon at pinayuhan si Daria na bumalik sa tahanan ng elf at doon ipagpatuloy ang kanyang buhay. Tinanggihan ni Daria ang alok na nagsasaad na kukutsain siya ng mga tao sa pagbabalik nito sa loob ng maikling panahon. Sinabi rin niya na gusto niyang manatili sa Jormungandr dahil mas masaya siyang kasama. Nang makita ito ng magkakapatid na witch, ipinaalam nila kay Daria na tutulungan nila siya sa paggawa ng perpektong bahay. Kaya, pagkatapos ng maraming trabaho, nagtagumpay siyang magtayo ng isang magandang tirahan sa ibabaw ng bungo ni Jormungandr at sinimulan ang kanyang paglalakbay. Natitasad si Daria sa isang napakalaking itim na dragon pagkatapos ng mga taon ng pagsasanay. Kinikilala ng dragon na ito ang kanyang sarili bilang Barney at tinutukoy ang kanyang sarili bilang Black Dragon. Sinuri siya ni Barney matapos makita ang kanyang banayad na tugon upang matiyak na siya ang Demon Lord at hindi ibang tao. Inilabas niya ang isang snapshot ng isang marahas na iginuhit na Daria at gumawa ng isang matapang na hula.
Naalala ni Daearya si Barney bilang ang fabled dragon na may first milyong gold coin reward sa kanyang ulo. Matapos makumpirma na siya ang tunay na Demon Lord, ipinaalam sa kanya ni Barney na kailangan niyang maghanap ng kanyang sarili ng isang bagong tahanan at humiling ng kanyang tulong sa paggawa nito. Si Daearya, na walang kadalubhasaan sa real estate, ay tinanggihan ang kanyang alok. Tinakat siya ni Barney matapos marinig ang kanyang sagot at nagbanta na pilitin si Daearya na tulungan siya. Nagsimula siyang mag-tantrum, dahilan para maputol ni Jormungandr ang kanilang usapan. Hinikayat niya si Daearya na tanggapin at inutusan si Barney na alagaan siya dahil marami siyang dapat matutunan. Nangako si Barney na hahanapin si Daearya, at naghanda silang umalis. Pagdating nila sa kuta ng bayani, ipinaalam ni Barney kay Daearya na papalitan niya ang tahanan. Matapos mapagtanto na nagpa siya si Barney na maghanap ng bahay, pumunta siya, sa pag-aakalang natapos na ang quest na ito, ngunit napahinto siya sa kalagitnaan. Pinagbantaan siya ni Barney na kung pupunta siya, ipapaalim niya sa kanyang amo at i-blackmail siya. Bumalik si Daearya at tiniyak kay Barney na tutulungan niya siya pagkatapos marinig ito. Pinapasok nila ang fortress sa pamamagitan ng pagsira sa pangunahing pasukan. Ipinaalam ni Barney kay Daearya na gusto niyang bumisita sa isang beach house sa susunod pagkatapos na kunin ang fortress sa tulong ni Daearya, dahil ang sahig ay hindi angkop para sa kanyang kalidad. Pagkatapos mag-eksperimento sa iba't ibang katangian, nagpapahinga sila sa kagubatan, kapag ang isang kakilakilabot na sakuna ay dumating. Naging galit si Barney kinabukasan matapos basahin sa mga papel na winasak ng Demon Lord ang Fortress of Heroes. Nagalit si Barney nang mapansin niyang si Daearya lang ang binanggit sa artikulo, hindi siya. Naglakbay sina Daearya at Barney sa mga guild ng bayani pagkatapos makipaglaban ng ilang oras upang subukan ang mga karagdagang katangian para matukoy ni Barney kung anong material ang pinakamainam para sa kanya. Binasag ni Barney ang buong pader pagkarating sa Bayanis Guild. Aalis sila para sa susunod na guild pagkatapos na hindi nasisiyahan sa kalidad ng konstruksyon. Bumisita sila sa maraming kuta at kastilyo, ngunit lahat sila ay nawasak ng isang pagsalakay. Nang mapansin ito ni Daearya, binalaan niya ito na hindi siya makakaligtas sa anumang organisasyong gawa ng tao. Kaya tinutusan niya si Barney na magtayo ng bagong tirahan sa pamamagitan ng paggamit ng mga dwarf. Dahil sa kakulangan ng impormasyon ni Daearya, ipinaalam niya sa kanya na hinahamak ng mga dwarf ang mga dragon at tinanggihan ang alok. Nakita ni Barney ang isang bayaning guild sa gitna ng kagubatan pagkatapos ng ilang segundo, nabighani sa hindi inaasahang pagdating. Lumipad din sila patungo dito para imbestigahan ang pasilidad na iyon. Pumasok sila sa loob ng guild at hiniling kay Daearya na tulungan siya. Nawalan ng gana si Daearya, at nagsimula silang mag-away. Sinusubukan ng mga tao na salakayin sila habang nag-uusap sila, kaya iba nila ang site para sa kanilang pagmamataas. Habang naglalaban sila, tinanong ni Barney si Daearya tungkol sa kanyang mga hangarin sa buhay at kung sino ang higit niyang pinahahalagahan. Sa takot para sa kanyang kaligtasan, pinag-isipan ni Daearya na sabihin kay Barney kung bakit siya naghahanap ng matitirhan. Sinabi ni Barney na gusto niyang bumuo ng isang pamilya. Sa tuwing makakahanap siya ng bagong tirahan, dumarating ang mga bayani at iba ang lahat. Si Barney, ayon kay Daearya, ay nagnanais ng bahay para makapaglaan siya ng oras na mag-isa kasama ang mga babae. Ipinaalam sa kanya ni Barney pagkatapos ng kanilang conversion na gagamitin niya si Daearya bilang successor dahil siya ang itim na dragon. Ipinagpatuloy nila ang kanilang paglalakbay sa loob ng 100 taon. Ang flashback ay nagtatapos sa pagsasabi ni Daearya kay Letty na sasabihin niya sa kanya ang natitirang kwento sa ibang pagkakataon. Ang adventurer na nagnakaw ng itlog ni Letty ay makikita sa tapat. Gusto niyang tugisin ang pulang dragon para ubusin ang laman nito. Gayunpaman, nais ng adventurer na ito na siyasatin ang kanyang mga species dahil maaaring ito ay isang bagong uri ng dragon. Matapos ang mga araw ng paghahanap, nakarating siya sa mansyon ni Letty. Naririnig niya ang mga kwento tungkol sa misyon ng Flame Dragon Lord Letty na sakupin ang buong mundo. Ang impormasyong ito ay lalong nagudyok sa pag-usisa ng adventurer sa Letty. Habang nagpapatuloy siya sa kanyang pangangaso, dumating ang adventurer kay Letty sa mga bundok kung saan malupit niyang pinatay ang lahat ng mga pasahero gamit ang kanyang nagliliyab na mainit na apoy. Dahil dito ay natakot siya sa Dragon Lord, at siya ay tumakas.
Si Daearya ang gumamit ng flame magic para patayin sila sa kanilang daan, habang si Letty ay nanatili sa tabi na nagtataka. Tiniyak ni Letty kay Daearya na siya ay malupit, ngunit pinatay lamang niya ang mga tao at hindi ang mga hayop, at ipinagpatuloy nila ang kanilang paglalakbay. Inilantad ng isa sa mga bagon ang isang taong babae na tila dinukot ng mga magnanakaw. Nang magising ang dalaga, kinilabutan siya kay Letty at panik, sa paniniwalang siya ang nagnakaw sa kanya. Ipinaalam naman ni Daearya na si Letty ang nagligtas sa kanya. Kinilala niya ang kanyang sarili bilang ang prinsesa ng mga tao mula sa lungsod ng Yaozi matapos masiguro ang kanyang kaligtasan. Inamin niya na tumakas siya sa kanyang bahay dahil kinain ng kanyang ama ang kanyang cake nang walang pahintulot, at hinahangad niya ngayon ang kanyang sariling lugar. Si Daearya, ang elf na hindi natatakot na harapin ang hamon, ay sumang-ayon sa kanyang kahilingan. Naghahanda si Letty na dalhin siya sa isang lugar, ngunit tila hindi niya mahanap ang isa na tumutupad sa kanyang mga inaasahan, lalo na sa mga tuntunin ng pagkakaroon ng perpektong paligan. Nahulog siya sa isang malawak na anyong tubig sa kanilang huling hintuan, na nagpapahayag ng kanyang kalungkutan sa mga site na ipinakita sa kanya ni Daearya. Sinubukan ni Letty na tulungan siya, ngunit pareho silang nahulog sa ilog, naiwan si Daearya upang iligtas sila. Sa huli, inihanda niya ang isang bendahe para sa kanya sa isang palayok, at sa kabila ng kanyang mga reserbasyon, ang babae ay nagpapasalamat sa kanya sa pagtulong sa kanila. Bumungad si Nelia kay Letty habang naliligo at sinabi sa kanya ang tungkol sa pagkain ng kanyang ama sa kanyang cake nang walang pahintulot. Kino-question na ngayon ni Letty ang paraan ng pag-iisip ng royals bilang resulta ng kwentong ito. Naputol ang kanilang masayang sandali nang lumitaw ang mga bayani at napagkakamalang kidnapper ng prinsesa si Letty. Tinangka ni Letty na hikayatin sila, ngunit ayaw nilang makinig. Bilang resulta, pumasok si Daearya upang lutesin ang usapin. Magkasama silang naghahapunan at pagtapos ay matutulog na sila. Si Letty ay binisita si Nozhim kinaumagahan, at nanghina siya nang makita siya. Ipinakita niya ang kanyang sarili kay Letty at ipinaalam sa kanya na kapag ang isang piling dragon ay naging sapat na sa sarili, kailangan niyang magbayad ng buwis sa kita sa gobyerno. Nahihirapan si Letty na piliin ang kanyang susunod na linya ng aksyon sa umaga, lalo na sa isang tanggapan ng serbisyo sa buwis na may kaugnayan sa pag-aayos ng buwis ni Letty. Inihatid siya ni Nozhim sa opisina upang tulungan siya sa paghahain ng kanyang mga buwis, ngunit walang kita o tahanan si Letty maliban sa isang bahay na binili niya, na ngayon ay may malalaking singil. Nang ipaalam sa kanya ni Nozhim na walang trabaho at walang tirahan si Letty, lalo siyang nawalan ng pag-asa. Sinabi pa ni Nozhim na dahil si Letty ay ama ng 2 anak, maaari siyang mag-file ng child support at makakuha ng malaking halaga para sa kanila. Ibinunyag ni Letty na mayroon lamang siyang isang anak na pinangalan ng Pio. Nagpatuloy sila nang ipahiwatag ni Nozhim na maaaring si Nelia ang katulong ni Letty. Naging curious si Nelia matapos makita ang stats card ni Nozhim at hiniling na ibunyag sa kanya ni Letty ang kanyang mga numero. Natuklasan ni Nelia ang kanyang kakilakilabot na mga istatistika pagkatapos na puwersahang makuha ang card at sabihin sa kanya na wala siyang silbi. Ang masama pa nito, hiniling ni Pio ang mga istatistika ng kanyang ama. Nagsinungaling si Nelia kay Pio at tumakas matapos makita ang napakaraming bilang ni Letty. Ibinigay ni Nozhim kay Pio ang isang aplikasyon para sa suporta sa bata. Ang kanilang susunod na hinto sa kanilang home quest ay ang Governmental Dungeon of Imitation, kung saan nagsasanay ang mga bayani at nakatira ang mga alipin na hindi tao. Hinding-hindi gugustuhin ni Letty na tumira doon. Ang layunin nila ay hanapin ang kayamanan kung saan nagsinungaling sa kanya ang ama ni Nelia. Tinanong ni Nelia si Daearya tungkol sa mga mimak at huwad na kahon na nakikita niya sa mga piitan, ngunit ipinaalam sa kanya ni Daearya na lahat ng nakikita niya ay gawa-gawa lamang at binabayaran sila ng mga panginoon ng piitan upang makagawa ng magandang impresyon. Nawalan ng pag-asa si Nelia matapos mapagtantong kasinungalingan ang buong buhay niya. Pinasaya siya ni Letty sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya na makakakuha siya ng mimak para kay Nelia bilang regalo sa bahay. Si Letty at Pio ay natigil sa isang silid na may papalit-palit na pader habang naihiwalay kay Daearya. Agad na natuklasan ni Letty at Nelia ang isang nakatagong pasukan na may hagdan na patungo sa seksyon ng tirahan sa itaas ng lupa habang nilalampasan ang isang bitag. Napansin ito ni Nelia at ipinaalam sa kanila na ayaw niya rito. Nasa labas na sila ngayon, at natagpuan at hinabol sila ng Royal Guards.
Gumawa ng pakana si Letty na umalis sa palasyo at makagambala sa mga gwardya, at bumaba mula sa bubong para daw ipagtanggol ang kanyang mga kaibigan. Nang maglaon ng gabing iyon, nag-aalok si Dayarya ng isang pakana para ilayo sila, at dahil ang tanging daan sa loob ng palasyo ay sa kabila ng tulay, pinag-rally niya ang mga gnomes para batuhin ang mga bantay. Sa pag-alis ng mga gnomes para sa araw na iyon, si Letty at ang kanyang mga tauhan ay nawawalan ng ideya. Nakipag-usap ang hari kay Letty, nakikiusap sa kanya na ibalik ang kanyang pinakamamahal na anak na babae. Alam ni Nelia na ang pagtakas sa bahay para sa isang cake ay masama. Bumalik ang prinsesa sa loob, naayos na ang kanyang kahirapan, ngunit kailangang humanap ng paraan si Letty para makaalis. Gumagawa siya ng diskarte at humingi ng tulong kay Dayarya. Lumilitaw siya sa presensya ng hari, hinihimok siyang umalis sa mga gwardya at pumasok sa isang silid na protektado ng enchantment ni Dayarya. Upang gawin ito, ginagamit niya ang kanyang sarili bilang pain at dinala ang hari sa isang walang laman na silid. Pagpasok niya sa silid, isinara ni Dayarya ang mga pinto at nagsumite ng magic spell para hindi makalabas ang mga estranghero. Nahanap ng monarko ang kanyang anak na babae sa loob at nakipagkasundo. Samantala, nakatayo si Letty sa sulok, nakatingin sa kanila. Ang hari ay lumalaki ng higit na nakolekta habang napagtanto niya ang kabigatan ng sitwasyon. Sinugod niya si Letty nang makita siya, ngunit pinigilan siya ni Nelia, na nagpaalam sa kanya na siya ang nagligtas sa kanya. Hiniling ni Letty na pumunta, ngunit dahil ang mga gwardya ay nasa labas at hindi alam na hindi siya ang kontrabida, hindi niya ito magawa sa pamamagitan ng pasukan sa harapan. Ipinagkaloob sa kanya ng monarko ang isang bote ng pixie dust na nagbibigay daan sa kanya upang lumipad. Aalis na si Nelia at ang iba pa nang sunggaban siya ng hari at ipaalam na makakaalis lang siya kung lilinisin niya ang kalat na kanyang ginawa. Nag-aalok ang hari ng isang solusyon, at kapag ibinigay ni Letty ang lahat, ito ay gumagana. Lumipad sila ni Pio sa bintana, nagpaalam sa hari at kay Nelia. Nakatanggap si Letty ng kakaibang half-rock mula kay Nelia na nagpapahintulot sa kanila na sundan ang kinaroroonan ng isa't isa. Sinabi ni Nelia kay Letty na makikipagkita siya muli sa kanya, kapag naayos niya ang gulo na ito. Pinayuhan din niya si Letty na hanapin ang kanyang ideal na bahay. Kaya ipinagpatuloy ni Dayarya, Letty, at Pio ang paghahanap ng bahay.